Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong latest post ni Sas Sasot. Sabi niya, all moisture fortified. Isinare ni Sas ang post ni Marinomo. Sabi niya, cooking show. Ito, nagsasalita si Karen Davila na sinasabi niya, social media nagpapakalat ng fake news. Sumagot naman si Sasot, sabi niya, kayo sa mainstream media nagpapakalat ng fake news. We do not need your fake personality, Karen. Talagang palaban itong si Sasot. Okay, pakinggan natin ang balitaktakan nila ng salita. Fake news before attacked the opposition. It attacked the media. Today, it is attacking the sitting government. It was as bad, Representative, except the subject of the attacks today is the president. Dati kasi fake news protected the president. Mga vlogger po to supporting Duterte. And that is precisely Unang-una, Karen Davila, yung pinagsasabi mo fake news, kayo ang pinakamaraming fake news. Ano ba sinabi ni Lee Kuan Yew tungkol sa mainstream media ng Pilipinas noon? A widely partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Did you understand that, Karen Davila? Tagalogin ko yung sinabi niya. Tinapunan nyo ng tinapunan ng basura ang consciousness ng mga tao. Kayo ang may kasalanan. Sisisihin mo kami. You have been disinforming the public for a very, very long time because ABS-CBN is corporate media. You are actually pushing for the corporate interests of the lobbyists na isa sa mga oligarko ng Pilipinas. And that is a historical fact. Huwag ka nang magmaang-maangan. What you are actually experiencing is competition. And right now, you cannot keep up. We grew up during the network wars noong 90s at ganyan din ginagawa ninyo ABS-CBN at GMA sa isa't isa noong panahon na yun. Sinisiraan yung isa't isa dahil gusto makuha ng taong bayan. And that is exactly what you're doing right now. Sa tingin mo ba, may amnesia kami, hindi namin alam pinagagawa ng isa't isa. Right now, sinong target ninyo? Ang target mo ngayon, yung competition sa social media. Because we don't need millions in order to give the Filipino people, in order to convince them about what we're saying. We only have authenticity and moisture, and it's all organic. We don't need your fake lashes, fake makeup, and fake personality, Karen. Grabe. Sas versus Karen. Grabe pag magbasa lang ko sa mga bakit walang comments? Walang comments. Anyway, ito na ngayon, labanan ng Battle of Credibility. Mainstream media versus social media. At lumalabas. Mas marami nang nanonood sa social media. Magtaka na lang ako, paglabas ko, may mga lumalapit at sasabi, follower nila ako. Na sa amin na lang daw, mga vloggers, nanonood kaysa sa mainstream media dahil alanganin sila sa mainstream media. So, sa mainstream media kasi may mga amo. Yung may-ari ba ng kumpanya, kung ano yung gusto ng may-ari, walang magawa itong nasa baba nila kung hindi nila gusto, dapat pagbigyan nila ang gusto ng may-ari. Kami namang mga vloggers, ang aming amo ay ang mga tao, ang aming mga followers. So, hindi nila makontrol ang aming mga, opinion. Nagbibigay lang ako ng opinion. So, bahala ang aking mga viewers, followers, kung maniwala sa akin o hindi. Basta ako lang, opinion lang. Kaya sabi ko sa aking mga simula ng aking vlog is,
bigyan natin ng reaction opinion. So, ito na. Palaban talaga ang Miss Sas Sasot. Wala siyang kinakatakutan. Kaya ito na, kaliwat kanan ang kanyang kaso. Maliban pa sa gusto nilang patahimikin sa social media si Sas and other DDS vloggers. Hindi lang si Sas. O, tignan nyo yung nireklamo ng isang senadora. 12 sila. Yun yung mga matitindi na mga DDS vlogger. Sas Sasot, Kipi Chu, Joey Cruz, Tio Moreno, Torny Trixie Angeles, Banat Bay, sino pa yung iba? Nakalimutan ko na yung iba. So, nireklamo. Nagpapakalat daw ng fake news ni Karen eh. So, ang pinakamatindi itong si Sas Rogando Sasot. Talagang magiging, sa nakikita ko magiging ala Attorney Rocky na itong si Sas dahil itong isinampa sa kanya ni Commodore Tariela, matindi to. Kailangan niyang sagutin, mag-file ng counter affidavit. Saan siya pupunta? Para makapag-file ng counter affidavit, pupunta siya sa Philippine Embassy. And that's Philippine territory. Nakikita ni Sas na kung mag-file siya ng counter affidavit, malaki yung posibilidad na huhuliin na siya doon at hindi na siya palalabasin. Kaya wise si Sas na not all battles are needed to be won. Ibig sabihin, pwede niya nang hindi sagutin. Okay na sa kanya, she will lost by default kaysa yung huliin siya, yung nakikita niya, huhuliin siya sa loob ng Philippine Embassy at hindi na papalabasin. Adi, wala na. So, ang mangyari, hindi na siya makakauwi ng Pilipinas, mag-apply na siguro ng asylum sa China at hihintayin ng bagong administrasyon. So, mabuhay ka, Miss Sas Rogando Sasot. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para ang tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Ug karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Og natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop. Karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o. Salamat sa Ginoo kay Nag-video. sa nagtanaw sa video ug sa naghatag sa maong sin. sa sin. Salamat sa tanan.
Salamat. Salamat yun. Salamat. Oo. Nagyod ang among Ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan.